Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa tuwing may umiinit na isyu sa bansa, lalo na kapag may kinalaman sa impeachment ni Sara Duterte, parang may isang senador na laging may biglaang press conference. Walang fail, walang palya. At syempre, hindi na tayo magugulat kung sino, si Senator Amy Marcos. Isang paalala na sa politika, hindi sapat na may problema. Kailangan may eksena, may parinig, at may konting pamartir para swak sa headline. Sa pagkakataong ito, ang napiling entablado ay ang kontrobersyal na flood control projects. Isang seryosong usapin sana, bilyon ang halaga, baha ang kapalit. Pero sa halip na malinaw na pangalan at diretsong ebidensya, ang inihain sa publiko ay drama na may kasamang misteryo. May pinipigilan daw, may mas matataas daw na opisyal, pero laging walang roll call. Parang trailer ng pelikula na paulit-ulit mong pinapanood, pero ayaw ka pa rin papasukin sa sinehan. Kaya ang tanong ngayon, seryosong pagbubunyag ba ito? O isa na namang pa-epal moment na nakikisakay sa issue para magtanim ng duda? Lalo na sa mga taong matagal nang tinatamaan ng batikos dahil sa impeachment ni Sara Duterte. Tara, himayin natin ang kwento. Walang special effects, walang paandar, kundi kung ano lang talaga ang nasa likod ng ingay. Muling nagparamdam si Senator Amy Marcos. At kapag si Amy na ang nagsasalita, alam mo nang may kasunod na drama, hinala, at konting pa victim arc. Sa isang press conference, iginiit niya na may pumipigil umano sa kanya para ungkatin ang posibleng pagkakasangkot ng ilang mataas na opisyal ng kamahalaan sa kontrobersyal na flood control projects. Parang eksena sa pelikula. Gustong magbunyag ng malaking lihim, pero may invisible hand daw na humihila pabalik sa kanya. Walang pangalan, walang muka, pero ramdam daw niya. Pero sa totoo lang, nag-give up na ako dito sa flood control investigation. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Walang binabanggit, si Salvi ko lang. Ayon pa kay Amy, nagiging selective umano ang mga nadadawit at nakakasuhan sa issue. Sa kanya raw, paulit-ulit na lang binabanggit ang pangalan ni dating House Appropriations Chairperson at resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, habang ang mas matataas na opisyal ay parang mga karakter sa teleserye na laging off-cam kapag climax na ang eksena. Kumbaga sa bingo, isa lang daw ang binubunot na bola, kahit ang dami pang laman ng drum. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Totoo lang, nag-give up na ako dito sa flood control investigation. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Ang tanong lang ng publiko, kung talagang may mas malalaking pangalan, nasaan ang resibo? Kasi sa investigasyon, hindi pwedeng trust me bro level ang ebidensya. Hindi ito chismisan sa kanto na pwedeng idaan sa kilay at buntot ng mata. Kung may alam ka, ilabas mo. Kung wala, huwag kang magtis na parang trailer ng pelikulang walang showing date. Hindi rin nagpatumpik-tumpik si Senate President Vicente Tito Soto III sa pagsagot. Diretsahan niyang sinabi na walang sinumang tinipigilan sa Senado, kahit magsalita, magtanong, o maghalungkat. Ayon kay Soto,
Imbento lang ang alegasyong may nagbablock dahil kung meron mang lugar na mahilig sa mahabang talumpati at walang preno sa salita, Senado na yon. Walang mute button, walang direktor na sumisigaw ng cut. Samantala, mas piniling maging kalmado ni Senator Panfilo Ping Lacson, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa halip na pumatol, sinabi niyang bilang respeto sa mga senador ng ika-20 Kongreso at sa mga staff ng komite, hindi na lang niya sasabayan ang ingay. Tinawag niya ang mga pahayag ni Aimee bilang unfair, hindi totoo, at walang basehan. Parang akusasyong ibinato sa hangin na umaasang may tatama. Sa investigasyon daw kasi, hindi sapat ang paandar. Kailangan ng bahla. At ang bahla ay ebidensya, hindi hugot. Sa bandang huli, mahirap hindi mag-isip kung ang tunay bang pakay ng lahat ng parinig na ito ay ang flood control projects. O kung isa lang itong bitour papunta sa ibang target. Kasi kung mapapansin, tuwing umiinit ang usapan tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, bigla ring may side quest na ganito. May mas mataas daw na opisyal, may pinipigilan, pero laging walang pinapangalanan. Parang gusto lang ipahiwatig kung sino-sino ang dapat pagdudahan, lalo na yung mga kilalang nagpasimuno o sumuporta sa impeachment. Kung tutuusin, mas mukha tuloy itong paepal na drama kaysa seryosong pagbubunyag. Tipong may press con, may soundbite, may konting pamartir. Pero kapag oras na ng roll call ng pangalan, biglang nagkaka-amnesia. Hindi naman kasi investigasyon ang puro parinig. Mas kahawid niya ang tsismis na may kasamang dramatic pause para may ma-headline kinabukasan. At dito nagiging malinaw kung bakit hindi pinatulan ni Soto at Lacson ang mga pahayag. Dahil sa Senado, lalo na sa mga usaping kasing bigat ng bilyon-bilyong pondo at impeachment, hindi pwedeng idaan sa paandar ang diskurso. Kung may ebidensya, ilapag. Kung wala, huwag gawing props ang flood control issue para lang makasingit ng sariling narrative. Sa nayon, ang dating ng lahat, hindi pagbubunyag, kundi paghahanap ng eksena. At sa larong ito, mukhang alam na ng publiko kung sino ang gustong magpabida. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.